Tapos si Reggie, bali yung pangalawa ko si Abigail, bunso ko po si Sarah. Una pong nakasakit ng ang aking anak na babae, si Abigail, 2006. Ang sakit niya po ay hypothyroidism. Sumunod naman po si Erin, asawa ko. Nagsimula lang po yung sa ubo, hanggang nauwi po sa cancer, sa lungs. Mistake na po yun, late na. Nagsimula lang po yun, noong March 2007, na-detect po yun, December 5, 2007, napakahaba po ng buwan. Kaya inanginanak po siya. Kaya yung stage po niya, stage 4 na. So, itutuloy po yung sa business ko bago sa bunso. Nangyari po, 2007, talagang ganun po siya, naging critical na rin po condition niya bago yung January 2008, lalo pong naging critical hanggang pinakimo po siya ng 4 na beses po dapat yung chemo niya, IV. Pero nangyari po, sa pangalawang chemo niya, nag-collapse po siya. So, nakumpanya naman po siya. So, ang binigay pong gamot sa kanya, instead na yung IV po, na tinuturo sa ugat, hindi na po yun, binigay na lang po sa kanya, pipwede na sa kanya yung tabletas. Na, ang problema naman po sa tabletas, napakamahal. Ang halaga po nung isa, 4,317.66. E day po yun, ha? So, kung nanin nyo lang po ng 10 days, 43,000, mga ganun po, no? Ang anak buhay ko lang po yung taxi driver. So, yun po napakabigat na pangyayari yun. Bago, noong 2000, gumaling po siya, nakapag-testimony po rito, ibang charge. Mga somewhere pong 2000, late ng 2008 to 2009, kala po bumalik muli ng January muli ng 2010. 50-50 na naman po muli siya. Talaga po, meron time na talagang surrender din ako eh. Yun nga lang po, talagang ginagawa ko lang. Yung nakapag-pray ka, nagsabi mo yung gusto mo sa Panginoon, parang maluwag na uli sa'yo. Sa pakiramdam mo, luluwag na uli yung ano mo. Kaya, ang bagay po ito, talaga pong pinupulit na pasaluwatan po natin ang ating Panginoon sa mga pagpapalang ito. Katulad niya po ngayon, kahit na ganun pong nangyari sa amin, nandito po kami. At kami, nais po namin na magtapat talaga sa Panginoon hanggang wakas. Salamat po namin panalangin. Ito po ang masasabi sa inyo. Salamat po. Amen.
Good evening po, brothers and sisters. Masaya ko na tayong lahat ay nandito para magpuri sa Panginoon. At ngayon po ako ay magbibigay sa inyo ng maikling experience ko sa aking buhay. Na sa kabila ng lahat, ako po ay nakatayo at nakakapag-praise at I adore God because I am here. And nakakapag-share pa ako sa aking munting testimony sa aking buhay. Sa hindi pa nakakilala sa akin, siguro naman, magugulat kung mayroon akong experience na ganito ka. Kung para sa akin, ito na yung pinaka-peak na experience ko sa buhay ko. Kasi ang involved dito ay ang aking dalawang anak. Last 2007, September 5, ito po yung kauna-unahan namin na nagkahiwalay ng aking mga anak kasi dinala sila ng kanilang father doon sa US. And until now, struggling from pain and siyempre nalulungkot dahil mga anak ko yun ang wala sa akin. Kumbaga pa, ako lang at saka sa family ko, ako na lang yung natitira standing on my own faith na remain as a Seventh-day Adventist. Kasi po ako ay, may kakilala din po ako dito si Brother Tribusias, taga doon din siya sa amin.
Ang family ko ay mga Baybayon family. Kami yung nalo doon sa Burabod. Parang kilala kami na Adventist doon. Kaso lang ngayon ay ako lang yung natira. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil siya yung lakas ko. Siya yung siya nagbigay sa akin. Wala akong magagawa kung wala siya sa buhay ko. Amen. Ang pinakamasakit dito kasi sanay kami na nandito sa Pilipinas yung mga anak ko na may worship kami morning and evening. But nung umalis sila, I try my best. Nag-worship kami through internet. Napakahirap po kasi yung internet minsan napuputol, hindi na magkaintindihan, pero minsan lang yan dahil ang lagi kong prayer sa Panginoon dahil nahiwalay yung aking panganay. He was 13 years old. My youngest is 7 years old. Kaya napakabata pa nila na mahiwalay sa akin. At saka yung father nila, non-Adventist. Kaya pinaglalaban ko yon. At lagi kong pinagpipray sa Panginoon na hindi sila maliligaw ng landas dahil sa mura pang edad at isip ng mga anak ko. Pero sa tulong ng Panginoon, na-amaze ako dahil bago sila umalis, yung panganay ko na anak, nag-decide siya na magpabaptize, na eager siya na magpabaptize noong nandito sa crusade ni Pastor Mick Edward. Tatlo lang sila na-baptize dito sa Bethel. Kaya na-amaze ako, siguro yung Holy Spirit ang nag-udyok sa aking anak dahil hindi lang niya alam na may baptism pala after the crusade. But then, sabi ng anak ko, Mama, ba't hindi mo sinabi sa akin may baptism pala dito? Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi ko alam na Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, I am ready. Sabi niya gano'n. He was 11 years old at that time. Sabi ko sa kanya, ready ka na ba talaga? Naunawaan mo na ba talaga? Sabi niya gano'n. After my baptism, doon ako mag-aaral ng Bible. Sabi niya gano'n sa akin. Pero, siyempre, nakulaan ko na kasi dito kami nag-church sa Pasay. Noong pa lang na yun, Saturday yun, last minute, sinabi ko pa siya na, ay nagsabi ako sa kanya na, are you ready? Are you willing? Are you happy to be baptized? Sabi niya gano'n, yes, ma'am. Siya yung nagpili ng susuotin niya na pulo. Sabi niya, kailangan daw white na pulo ang susuotin niya. So, as a mother, I am so happy dahil hindi ko siya pinilit. Siya yung nag-insist at saka feel ko na masayang-masaya siya na tinanggap niya ang Panginoon. Kaya sa panahon ito, recently, siyempre pag malayo, hindi maganda ang ang takbo ng buhay as a partner in life. It's so difficult. It's so painful. But then, I praise God dahil imbis na manghina ko, manlupay-pay ako dahil sa mga pagsubok na yon. Parang hiniling ko tuloy sa Panginoon na mag-grow ako spiritually in my life. Kasi gusto kong makita ng mga anak ko na I'm strong, I'm faithful to God. Kaya gusto kong makita nila at maranasan nila. Even though now, hindi na kami masyadong nakakapag-worship dahil mayroon isang problema dumating sa akin at sa father nila 9 months ago. His father married to somebody else. That's why it's so painful to me. But then, I praise God and I adore God because He is my great encourager. He is my comforter in my life. And I serve God. And I want to be more growing in God because I know God will take away our every curse in this earth. At yun lang ngayon ang ma-share ko sa inyo ngayong
gabing ito, naway pagpupulutan ng ating ng aral na dapat tayo ay magiging strong. Always remain standing to fight for the Lord. That's why, mayroon akong verse sa Bible na parang ito yung aking pinaka-weapon sa aking buhay kasi sa panahon ng aking suffering, ang Bible ang tinatawag ko na pain reliever ng aking buhay. Siya yung lakas ng aking buhay kasi pag nag-iisip ako ng mga negative doon sa aking problema, parang lalo akong binabaon kung hindi ako magbabasa ng Bible. Once na nagbasa ako ng Bible, I feel refreshed. And then, parang siya talaga yung gumagamot at nagpapagaling sa aking buhay. Kaya kahit saan man ako naroon sa trabaho ko, doon sa ospital, sinasabi nila, hindi sila maniwala sa pinagdaanan ko dahil hindi nila ako nakikitang umiiyak. Pero sa bahay, umiiyak ako. Kasi yun ang reliever ko yung I will cry when I read this Bible of mine. Kaya dito sa Exodus 15:2, kung mayroon kayong mga Bible, kindly open it. Ang sabi dito, the Lord is my strength and my song, and He was become my salvation. This is my God, and I will praise Him, my Father's God, and I will exalt Him. Kaya sa ating lahat, minsan kasi sa atin as a person, as a human being, if we undergo trials and pain in our lives, sometimes we ask God, why me? But then, nung nagbasa ko, ang sabi, dapat daw sabihin natin, thank you Jesus because I am the partakers of your suffering in this earth. Kaya, nung nabasa ko yun, sabi ko, thank you Lord because naranasan ko at naramdaman ko kahit katiting lang ng hirap niyo dito sa sanlibutan, sa pagtubos niyo sa aking kasalanan, at ngayon, naramdaman ko na ganun din pala kahirap ang buhay ng isang tao or ng isang mananampalataya. Sa isang mananampalataya, napakahirap at maraming pagsubok, lalo na kung yung ate ko kasi na nagsabi sa akin na bakit ikaw ba ang nakaranas ng ganon na ikaw yung malapit sa Diyos? Ang sagot ko lang sa kanya, remember the story of Job. Job is a righteous man. But then, God allows na nangyari sa buhay ni Job. Kaya sa atin, as a conclusion sa aking experience, kailangan lang natin mag-trust and hold Him and always pray and read always the Bible. And then, wala kasi tayong magagawa kung sa ating sarili lamang. Kasi ito yung aking motto sa buhay ko. Hindi ko kaya ito kung walang Panginoon sa akin. Dahil wala akong lakas, wala akong tibay, kung ang Panginoon wala sa akin. Hindi ako marunong wala akong para sa akin. Lahat ito ay blessing ng Panginoon. Lahat ito ay pagpapala, lahat ito ay pinagkatiwala lamang sa akin. Kaya, ang lahat ng nangyayari sa akin ay pinapasalamatan ko at pinupuri ko siya dahil siguro kung wala ang Panginoon sa akin, matagal na akong 6 feet below the ground because hindi ko siya kilala. Lahat ng tao na hindi nakakakilala sa Diyos ay nagpapatikuwakan dahil wala silang pag-asa sa buhay nila. Hindi nila alam ang Diyos na ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa, ng buhay at daan patungo sa langit na bayan na hinanda niya para sa bawat isa sa atin. Kaya, kung mayroon na tayong trouble, mayroon na tayong trials, there is a temptation. Remember that God is always there for us.
protect us, and He will save us in order that we can see Him face to face when we trust Him all the way. Thank you so much, and good evening to everyone. Amen. Ito po sinasabi sa Psalm 145. I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Congregation. Great is the Lord, and greatly to be praised in His greatness and unsearchable. Congregation. I will speak of the glorious honor of thy majesty, and of the wondrous works, and men shall speak of might, of the terrible act, and I will declare thy greatness. They shall unto that utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness. Congregation. They shall speak of the glory of the kingdom, and talk of the power, to make known to the sons of men His mighty acts, and the glorious majesty of His kingdom. Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout in all generation. Congregation. He will fulfill the desire of them for Him. He also will hear their cry, and will save them. The Lord purposeth all them that love Him, but all the wicked will be destroyed. My mouth shall speak the praise of the Lord, and let all flesh bless His holy name forever and ever.
Purihin po ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. God is good. All the time. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ano ba natin nalimutan mga kapatid? So, purihin po natin mga kapatid ng Panginoon sapagkat wala ng ibang Diyos na dapat tayo purihin kundi ang kanyang pangalan lang. Amen. Diba? Purihin natin ang Panginoon sapagkat napakadakila niya. Ang mga pagsubok na naranasan ng ating mga kapatiran para sa kanila ay pagpapala upang papurihan ng Diyos. Hindi ba ito mga bagay mga kapatid na dapat ikasaya natin? Amen. Ngayon kapatid, gusto kong ibahagi sa inyo isang napagandang exhortation. So Psalm 149 verses 1 to 9, ito ang sabi, Praise the Lord, sing to the Lord a new song. His praise in the assembly of the saints. Let Israel rejoice in the Maker. Let the people of Zion be glad in their King. Let them praise His name with dancing and make music to Him with tambourine and harp. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with salvation. Let the saints rejoice in His honor and sing for joy on their beds. May the praise of God be in their mouth and a double-edged sword in their hand, to inflict vengeance on the nations and punish on the people, to bind their kings with fetters, their nobles with shackles of iron, to carry out the sentence written against them. This is the glory of all His saints. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po mga kapatid ang talata o salmo na isinulat ni David. Kung paano niyo po mga kapatid ko naranasan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Kinakailangan din ba natin mga kapatid na sa kabila ng mga bagay na naranasan po ng ito, ay ihayaw pa rin natin ang ating papuri sa ating Panginoon? Bagamat may mga tsunami sa buhay ng tao, papupulihin pa rin ba natin mga kapatid ng Panginoon? Bagamat may mga pagsubok tulad ng kamatayan, patuloy pa rin ba natin siyang pupurihin? Amen. Bagamat sabihin natin may kakapusan tayo sa ating buhay, may mga problema sa relasyon, pupurihin pa rin ba natin Panginoon? Amen. Amen mga kapatid. Sana din ito po ang maging attitude natin araw-araw. Minsan ang environment natin sa mga kapatid ay gloomy. At apektado pati ang ating emosyon. Pero mga kapatid, huwag sana ito maka-apekto sa patuloy na pagpuri natin sa ating Panginoon. Gusto ko isa-isahin ito mga talata na sinasabi sa 149 verses 1 and 9. 1 to 9. Necessary ko mga kapatid isang Kristiyano na siya ng Diyos po ay purihin natin sa kabila ng mga bagay na meron tayo sa iyo. Sabi po sa verse 1 mga kapatid, doon sabi, Praise the Lord, sing unto the Lord a new song, and His praise in the congregation of the saints. Praise the Lord, sing unto the Lord a new song, and praise in the congregation of the saints. Mga kapatid, ang adoration at ang praise will lead to a new song. Okay? Adoration and praise will lead to a new song. Pag sinabing new song, mga kapatid ko, parang ikinukonvey nito yung isang idea na kapag ikaw ay nakakaranas ng mga victories sa iyong buhay, ano ginagawa mo? Kumakanta ka. Kapag ikaw ay nakakaranas ng mga pagpapala sa iyong buhay, naihayag mo ito sa pamamagitan ng pagkanta. So mga kapatid, sinasabi ito mga kapatid ko, na kapag patuloy na tayo pumupuri sa ating Panginoon, ang tinatawag na adoration and praise, kasunod nito mga kapatid, ay kaligayahan sa buhay. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, kung patuloy natin pupurihin ang Diyos mga kapatid ko, sabi dito, you will sing a new song. Hindi na yung old song. Kasi pag old songs mga kapatid, alam niyo, ang mama ko, kapag nagpatugtog na yan ng kanyang favorite song, inaantok po kami. All this eh. Diba? Tayo mga young people na narito, ang mga favorite natin, mga new songs, diba? Nakapag-revive ng soul. Ang ina ko, ang mahal kong ina, mahilig po siya sa mga old songs. Why does the sun go on shining? Kahit umuulan. Inawit na yun. Sabi ko, nahatok tuloy ako. Tapos green grass of hope. Hindi ko na po alam yung mga awit na yan. Para bumabalik, sabi ko, parang ako yung tao na binabalik sa past na hindi naman ako galing doon. Di ba? Pero when once we experience this praise and adoration for life, ang kasunod niya ng mga kapatid is no other than what? A new experience with God. A new song.
Okay? A new song sa ating buhay. Bakit hindi namin siya purihin araw-araw mga kapatid? Pag sinabing new, that is freshness ng ating kaluluwa. Freshness of the soul. Ito po ang maranasan natin mga kapatid ko when we praise God. Freshness of the soul and new experiences with God. Mga kapatid ko, ito ang ating maranasan. Hindi ba natin siya pupurihin? Hindi ba natin siya pupurihin? Sabi ng isang karanasan, may isang tao po nasulog ang kanyang bahay. At nung nasulog ang kanyang bahay, sabi niya, praise the Lord! Nagtataka yung mga tao. Nakalap ang kanyang sasakyan, praise the Lord! Na-bankrupt yung bangko na kanyang kinalalagyan. Praise the Lord! Hindi nakagraduate ang kanyang mga anak. Praise the Lord! Ano pang pwede ilagay natin mga kapatid? Praise the Lord siya na pray for mga kapatid. Alam niyo bakit? Sa kanya ang pinakamahalaga ay ang bagong karanasan sa ating Panginoon. Sabi niya, the more na na-experience ko mga bagay na to, the more na napapalapit ako sa Diyos. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, when we praise God, let's expect new experiences and freshness of the soul. So po, yan po ang ating i-anticipate mga kapatid. So verse 2, let Israel rejoice in Him that made him, let the children of Zion be joyful in their King. Muli mga kapatid, makikita natin dito yung exhortation to rejoice in our what? Creation. Sa ating pagpuli mga kapatid sa ating Panginoon, nire-recognize natin na siya ang ating manlalanan. At hindi tayo galing sa unggoy. Na hindi tayo galing sa single cell organism na nag-evolve sa isang amphibian at yumakap sa puno na naging unggoy at naging homo sapiens. Kung patuloy natin iluwalhati ng Panginoon mga kapatid ko sa Espiritu ng Katotohanan, dito natin marirealize na tayo po ay Kanyang nilalang. And we are all created in His image. Kaya mga kapatid, itong kalagayan naman ito, I'm proud and I want to praise God because I was made in His image. Thank you po. Para hindi po kayo agree na ako po ay created in His image. Mga kapatid ba kayo na you are created in God's image? Praise God. Sabi natin praise God, mga kapatid. Hallelujah. Diba? Hindi po tayo galing sa mga bagay. Bakit hindi natin papurihan ng Panginoon dito? No? Ito na lang yung katawan na ipinamuhay ko. Itong ilong, itong bibig na meron ako mga kapatid. Ito lahat ay dinabalik ko sa aking Panginoon bilang alwalhati sa Kanya. Sapagkat ako'y nilalang sa Kanyang image. Let them praise. Diba? Let us rejoice. The one who made us. And mag-rejoice tayo mga kapatid doon sa gumawa sa atin. Number 3. Let them praise His name. Tayo po rito, number 3. Let them praise His name in the dance. Let them sing praise unto Him with timbrel and harp. Ano gusto sabihin dito mga kapatid? Noong unang panahon mga kapatid, one of the expression of praise is dancing. Ano? Pwede pa ba itong gawin natin ngayon? Saklaw tayo para sa bahay ng ating Panginoon mga kapatid. When we speak of our culture mga kapatid ko, ang mga Pilipina ay conservative Christian. No? Tayo mga conservative Seventh-day Adventist dito sa Pilipinas. At hindi natin ginagawa yun. Okay? Pero is there any other way na pwede natin sabay ng ating Panginoon? Kaya meron po tayo mga kantahan mga kapatid. Kumakanta tayo para sabihin natin ang mga praises sa ating Diyos. No? Ginagawa na ito mga praise songs para i-lift up ang kadakilaan ng ating Panginoon. Tuwing Sabat ang inaawit natin, oh happy day! Oh happy day! When Jesus, alam niyo, oh masaya ang araw ngayon, papuri sa Panginoon. Dapat masaya! No? Sapagkat siya na yun po, awitin para sa ating Panginoon. Meron po isang church, umawit, masaya araw ngayon, papuri sa... Mamaya may tumawid, mga nagulang na po sa kanilang bubog, mga bato. Nakakantok po ang awit. Napapapurihan ba natin ang Diyos? Let us praise God through music, mga kapatid. Ito
pag-awit, dapat may kasiyahan. Sa bawat awit na inaawit natin sa loob ng iglesia, dapat nakangiti. At habang nakangiti, nilalang ang bawat lyrics ng ating kinakanta mga kapatid. And that's one way of praising God. Diba? Diyan natin napamapulihan ng ating Panginoon. Kaya sa ating pag-awit mga kapatid, hindi tayo basta umaawit for the sake na matapos lang ang song service. Umaawit tayo sapagkat itinataas po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. No? So every time na awit tayo mga kapatid, put in mind that na yung bagay na yun is one way of praising God. Number 4 mga kapatid, for the Lord taketh pleasure in His people, He will beautify the meek with salvation. Ang tanong dito mga kapatid, have you really taken it that the Lord takes pleasure in you and your praise? Ano po? Sabi ito, I mean yours, not somebody else, not the church but your praise, He delights in you. Mga kapatid, every time na tayo po'y sumasamba sa ating Panginoon, siya po ay nagagalak. Pero kung kami nung kami college, define worship. Mga kapatid, define worship. I-define yung ang worship. Ang hirap. Dahil sa sing a new song ba yun? Isang worship book, parang gano'n. Sabi na worship is giving, is bringing, is giving, parang, nalimutan ko eh. Basta binabalik natin yung worth ng ating Panginoon and that is worship. No? Binabalik daw natin ang worth ng ating Panginoon. Yung kahalagahan niyo mga kapatid. Every time we praise God, para sa ating Panginoon, it's a pleasure na marinig niya na sinasamba natin ang kanyang pangalan. I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Thou shalt not have no other God before me. Itong pala ng mga kapatid ay maalala natin na mayroon isang Diyos lamang sa ating buhay. Number 5, let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud upon their beds. Mga kapatid, we adore Him and praise Him when we are joyful. The glory means we are overflowing with joy. Sing aloud is literally shouting. Na po, even in bed, even in illnesses, we still praise God. Di ba mga kapatid? Sabi dito, let them sing aloud upon their bed. Kapag nasa bed tayo, ang reason lang, kapag nasa bed ang tao, either siya'y batugan o kaya may sakit. Di ba? O kaya inaantok at gusto mo pahinga. Pero sabi, kahit kayo nasa bed, ano sabi? Praise God! Praise God mga kapatid! Maging sa panagilig natin, dapat napapapulihan ang Panginoon. Di ba? Eh bakit ngayon, Brother Julian, bakit minsan nanaginip ako ng mga horror? Bakit nanaginip ako ng mga fantasy? Ano-ano mga yan? Kasi bago ka matulog, yun ang iniisip mo. O sa whole day, mas naging priority mo pag-isip na ibang bagay kaysa sa salita ng Panginoon. Kaya yun ang naiiwan sa iyong subconscious mind at yan ang iyong naalala sa gabi. Pero mga kapatid, sabihin ko sa inyo, na kapag binasa nyo ang salita ng ating Panginoon, o naranasan nyo siya purihin sa buong maghapon hanggang sa inyong pagtulog, pinupuri nyo ang Diyos. Na po, maging sa ating pagtulog mga kapatid, dapat nandun ang ating papuri sa ating Panginoon. Let the high praises of God be in their mouth and told a two-edged sword in their hand, to execute vengeance upon the heathen and punishment upon the people, to execute upon them the judgment written. This is honor, have all these things, praise the Lord. Gusto niyo mga kapatid manalo sa digmaan? Sino pong gusto manalo sa digmaan? Digmaan sa spiritual o earthly war. Sino pong gusto manalo sa digmaan mga kapatid? Sabi nito, if you want the victory, let His praise be in your mouth. Let His praise be in your mouth. Mga kapatid, as you take this weapon in your spiritual battle, mananalo ka. Sa spiritual battle mga kapatid, para manalo ka, kinakailangan meron kang M16. Dapat meron kang ba? Tank.
Dapat meron kang mga howitzer para manalo ka sa earthly battle. But they are no much when it comes to evil. Ang kinakailangan natin mga kapatid is a spiritual weapon, and that's rather the Word of God to push us what? To motivate us to pray to Him. No? Purihin natin mga kapatid ang ating Panginoon. Purihin natin siya. Sapagkat tayo po sa sandibutan ito, tayo ay nilalang para sambahin ang ating Diyos. Diba? Yan ang issue mga kapatid sa huling panahon. Sino ba ang inyong pupurihin? Ang Diyos o ang kaaway? Whose side are you leaning on? On the Lord's side or on the other side? Mga kapatid, para makita ng Panginoon ang ating allegiance, why not praise Him every day? Ano po? Kung nabunggo ka man mga kapatid, sabihin mo, praise the Lord. Mahirap kung tilinan, pero once we experience God in our lives mga kapatid, sa parang ko madali. Mga kapatid, naranasan ko na pong mabunggo. Hindi po ako may kasalanan. Doon sa isang motor. Pero doon mga kapatid ako nasiyan, sapagkat may isang galit. Sumama lang po yung aking loob sapagkat ang aking motor na hirap. Pero hindi ako nagbitaw ng masamang salita, pero sa nakabunggo sa akin. Sabi ko, Lord, salamat at sinuhay pa ako. Pero inisip ko yung gastos. Paano ba yan? Ang malaki yan. Mga kapatid, isa sa experience ko doon, Lord, na kaya ko. Ba't gano'n, no? Hindi ako nakapagsalita ng something na pwede ko siyang masaktan. Kasi mga kapatid, yun yung time na ako'y pumasok sa ilalim ng 10-wheeler truck. Pero pag dilat ko, nakita ko po, buhay pa ako. Still alive and still kicking. That is because of God. Pinuri ko siya mga kapatid, salamat Panginoon, buhay pa po ako. Siguro may plano pa po kayo sa akin. Dinay ko po ang motor ko pa uwi. Habang nag-drive ko, natanggal ang aking side mirror. Salamat Panginoon, hindi ko ako natanggal sa mirror na sapak. Tumatak ko ni Neneri sa mga kapatid, pero hindi niyo pagsalamat sa Diyos sa pagkatuhay. May mga bagay ba kayo gustong ipagpasalamat at papuli ng Panginoon sa kabila ng inyong pangalasan? Mga kapatid, ito lang challenge natin. Praise God. Praise God. Praise God. Gawin po ba natin ito mga kapatid? Kung gawin natin, sabihin po natin, praise God! Praise God! Amen. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So mga kapatid, tayo po ay nalakon na sa ating panalangin. But before we pray, ulitin ko po ang instruction. Kapag nanalangin na po ang ating prayer leader, at pag natapos siya, kahit sino po sa inyo ay pwede na pong magsalita. At ang ating mga panalangin mga kapatid ay tungkol lahat sa pagpuri sa ating Panginoon. Pero bago tayo manalangin, lulod po tayo at awitin po natin ang I cast all my cares upon you. Hello. Sa mga kapatid, laksan nyo lang po, no? Sapagkat ang microphone ay nandito lang. So laksan nyo lang po ang inyong mga dalangin. Okay? So tinatawag na po ang ating prayer leader dito sa harap. Okay. After po mag-pray ng ating prayer leader, manatili pa rin po tayo nakaluhod. At kung sino po ang nais manalangin pa, kahit sino po sa inyong mga kapatid, ituloy nyo lang nandiyan po sa inyong mga upuan. Okay? Dito po tayo. Andiyan na lang po. Dito po.